hayaan mong itanong ko ang isang bagay na tapat. Madalas ka bang umubo o mag-clear ng lalamunan ng 10, 20, minsan 50 beses bago kumain ng tanghalian? Lumulunok ka, umuubo ka, umiinom ka ng maliliit na higop ng maligamgam na tubig. Gumagana ito ng humigit kumulang 30 segundo. Pagkatapos ay babalik agad ang makapal at malagkit na pakiramdam. Mas malala ito sa umaga. Lalong lumalala sa sandaling ang iyong ulo ay humawak sa unan sa gabi. At wala sa kinakain o iniinom mo ang tila naglulutas sa problema. Kahit pulot, kahit dayap, kahit tsaa. Ngunit narito ang hindi sinasabi ng sino man sa iyo. Sa karamihan ng mga pasyente na mahigit 55 taong gulang na nakararanas ng eksaktong problemang ito, ang lalamunan ay hindi ang pinagmulan. May nangyayari sa ibang bahagi ng iyong katawan na nagdudulot ng buong produksyon ng plema na ito. At karamihan sa mga tao, kabilang ang maraming propesyonal sa kalusugan, ay hindi ito natutukoy. Sa dulo ng video na ito, malalaman mo ng eksakto kung ano ang nagdudulot nito, ang 4 na dahilan na pinatunayan ng mga pag-aaral at isang malinaw na plano na maaari mong simulan ipatupad ngayon din. Ngunit una, kailangan mong maunawaan ang nakatagong sanhi na responsable sa karamihan ng mga kaso at ito ay nangyayari habang ikaw ay natutulog. Ang pangalan ko ay Dr. Emilia Santos. Ako ay isang senior health professional na may 13 taong karanasan sa klinika na nagtatrabaho sa mga pasyente na mahigit 60 taong gulang. Sa mga 13 taong iyon, nakita ko ang parehong reklamong ito na paulit-ulit na ini-dismiss bilang basta senyales na lamang ng pagtanda. Ngayon, hindi ako magbibigay ng pangkalahatang payo. Sasabihin ko sa iyo ng eksakto ang sasabihin ko sa sarili kong ina kung siya ay nakaupo sa harap ko ngayon. Ang tunay na mga sanhi at ang mga hakbang na talagang gumagana. Bago banggitin ang 4 na sanhi, kailangan kong linawin ang isang mahalagang bagay dahil karamihan sa mga tao ay may maling ideya tungkol sa plema mismo at ang maling pag-unawang ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman nalulutas ang problemang ito. Ang plema ay hindi iyong kaaway. Ang iyong katawan ay gumagawa nito araw-araw dahil sa mahusay na mga dahilan. Ito ang unang linya ng depensa ng iyong sistema sa paghinga. Ito ay humahawak ng alikabok, bakterya, virus at maliliit na particle na nakasuspinde sa hangin bago ito makarating sa iyong mga baga. Pinapanatili nitong malambot at protektado ang maselang tissue na bumabalot sa mga daanan ng hangin. Ang problema ay hindi ang plema mismo. Nagsisimula ang problema kapag ang plema, na karaniwang manipis, malabnaw at madaling maialis, ay nagiging makapal, malagkit at mabagal ang daloy. At sa halip na dumaloy ng natural sa mga daanan ng paghinga, ito ay namumuo sa likod na bahagi ng lalamunan. At narito ang isang bagay na hindi kailanman malinaw na narinig ng karamihan sa matatandang adulto. Pinatunayan ng mga pag-aaral na ang mucociliary clearance, ang medikal na termino para sa natural na sistema ng katawan na nag-aalis ng plema mula sa mga daanan ng hangin, ay lubhang bumababa sa pagtanda. Ang maliliit na istruktura na katulad ng buhok na bumabalot sa mga daanan ng hangin ay tinatawag na cilia. Sa paglipas ng mga taon, ang mga silyong ito ay mas mabagal at mahina ang pag-ulos. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang oras ng pagdaan ng plema sa ilong ay lubhang tumataas pagkatapos ng X na taong gulang. Ibig sabihin, ang plema na maaaring maialis sa loob ng ilang minuto sa edad 40 ay maaaring manatili ng ilang oras sa edad 65 o 70. Kaya naman anumang bagay na nagpapasigla ng dagdag na produksyon ng plema ay mas nakaaapekto sa matatanda at nananatili ng mas matagal. At dito nagiging kawili-wili ang bagay, dahil ang bawat isa sa 4 na sanhi na ipapaliwanag ko ay nagiging mas malakas habang tayo ay tumatanda. Isa rito ay ang tahimik na reflux, isang nakatagong sanhi na nangyayari habang ikaw ay natutulog. Ang unang sanhi ay ang gusto kong bigyan mo ng higit na pansin. Tinatawag itong laryngopharyngeal reflux. Karamihan sa mga tao ay hindi pa naririnig ang terminong ito, kaya hayaan mong ipaliwanag ko ng malinaw dahil ang partikular na kondisyong ito ang pinakamadalas na hindi napapansin na sanhi ng talamak na plema sa lalamunan sa mga adulto na mahigit 55 taong gulang. Alam mo ang pakiramdam ng karaniwang acid reflux, ang pananakit sa dibdib pagkatapos ng mabigat na pagkain. Heartburn, iyon ang halatang bersyon. Ngunit may mas tahimik na bersyon na walang pananakit sa dibdib at maaring hindi mapansin sa loob ng buwan o taon. Tinatawag itong silent reflux o sa madaling salita, LPR. Narito ang nangyayari.
May maliit na muscle valve sa ibabang bahagi ng esophagus, ang tubo na nag-uugnay sa bibig sa tiyan. Dapat itong isara ng mahigpit pagkatapos kumain. Ngunit habang tumatanda tayo, ang valve na ito ay humihina. Ang acid mula sa tiyan ay hindi lamang umaakyat sa ibabang esophagus. Ito ay umaabot sa buong daan, dumadaan sa dibdib, hanggang sa lalamunan, sa larynx, at kung minsan palalo. At narito ang pinakamahalagang bahagi. Ang lalamunan at vocal cords ay mas sensitibo sa acid kaysa sa esophagus. Kahit maliliit na patak ng acid na umabot sa lalamunan ay nagdudulot ng malaking iritasyon. Ano ang tugon ng iyong katawan? Gumawa ng higit na plema upang balutin at protektahan ang tissue. Ganap na lohikal na biyolohiya. Ngunit gabi-gabi, habang ikaw ay natutulog nang walang ideya kung ano ang nangyayari, patuloy na na-activate ang tugon ng plema na ito. Ngayon, tingnan ang detalye na nagiging sanhi upang ito ay madaling hindi mapansin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na hanggang 50% ng mga taong may LPR ay walang heartburn, walang sensasyon ng pananakit sa dibdib, walang halatang sintomas sa pagtunaw, tanging talamak na pag-clear ng lalamunan, bahagyang pagka-hoarse na lumalala sa umaga at ang matagal na plema. Ayon sa datos ng Cleveland Clinic, humigit kumulang 10% ng mga adulto ay may laryngopharyngeal reflux, LPR. At mahigit kalahati ng mga kumukonsulta sa espesyalista sa lalamunan dahil sa talamak na pagka-hoarse ay natutukoy na ito ang problema. Tanungin mo ang iyong sarili ng tapat. Mas masama ba ang iyong lalamunan sa umaga kaysa sa iba pang oras? Napapansin mo ba ang pagbuti sa kalinawan kapag humihilig ka pasulong o nakahiga? Nagiging hoarse ba ang iyong boses kapag gising ka? Mahalaga ang mga pattern na ito. Isang mahalagang obserbasyon, kung regular kang umiinom ng anti-inflammatory na gamot para sa arthritis o sakit sa joints, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang klaseng ito ng gamot ay nauugnay sa paglala ng reflux. Ang mekanismo ay kinabibilangan ng pagbaba sa prostaglandins, mga proteksyong substance na karaniwang nagpoprotekta sa lining ng tiyan. Ngayon, gusto kong maging lubos na malinaw. Hindi ko sinasabi na itigil mo ang pag-inom ng anumang gamot. Huwag kailanman magbago ng mag-isa. Ngunit ito ay isang usapang sulit talakayin sa iyong doktor. Ngunit sumama ka pa rin sa akin dahil ang susunod na sanhi ay mas tuso pa. Ang postnasal drip dahil sa mababang antas na talamak na pamamaga ng sinuses, ang pangalawang sanhi ay isang bagay na tahimik na tinitiis ng maraming tao dahil hindi ito lumalabas sa inaasahang paraan. Kapag iniisip ng karamihan ang sinusitis, naiisip nila ang matinding sakit ng ulo, matinding pressure sa mukha at ganap na pagbara sa paghinga. Oo, iyon ay isang bersyon. Ngunit sa maraming adulto na mahigit 55 taong gulang, ang talamak na pamamaga ng sinuses ay mas tahimik kaysa doon. Walang matinding sakit ng ulo. Halos normal ang paghinga, ngunit ang bahagyang namamagang sinuses ay gumagawa ng patuloy na daloy ng plema na dahan-dahang tumutulo sa likod ng lalamunan. Ito ay tinatawag na postnasal drip. Isang pag-aaral noong 2024 sa mga pasyente na may talamak na postnasal drip ay nagpakita na ang average na edad ay 55 taon, na nagpapatunay na ito ay problema na pangunahing nakaaapekto sa mga nasa edad na iyon pataas. Ang discomfort sa lalamunan ang pinakamaraming naiulat na sintomas na nangyayari sa halos 74% ng mga pasyente. Narito ang pattern. Matutulog kang mabuti. Habang natutulog ka, ginagawa ng gravity ang trabaho nito. Ang bahagyang barado na sinuses ay patuloy na umaagos patungo sa likod ng lalamunan. Sa umaga, isang makapal na layer ang naghihintay sa iyo. Ang pakiramdam na mabigat. Ang agarang pagnanasang linisin ang lalamunan bago pa man ang unang higop ng tsaa. Sa ngayon, maraming tao ang bibili ng antihistamine sa botika na inaakala nilang allergy. Narito ang problema. Ang antihistamine ay pansamantalang pinatutuyo ang plema nang hindi ginagamot ang pinagmumula na pamamaga, at ang tuyo at makapal na plema ay kadalasang mas nakakaistorbo kaysa sa orihinal na problema. Ang pinakamalakas na suportadong diskarte sa agham ay ang araw-araw na nasal irrigation gamit ang maligamgam na saline solution. Ang European Position Paper on Rhinosinusitis, isa sa pinakakilala sa larangang ito, ay nagbibigay ng level 1A evidence rating sa nasal irrigation gamit ang saline. Isang sistematikong review noong 2025 na nailathala sa Journal Medicine ay nagkumpirma na ang nasal irrigation ay epektibo, ligtas at mura upang mabawasan ang postnasal drip. Ang susi ay ang pagkakapare-pareho.
Araw-araw, hindi paminsan-minsan. Nakasubok ka na ba ng nasal wash? Ibahagi ang iyong karanasan sa ibaba. Maaari itong magbigay inspirasyon sa iba na nanonood ngayon. 3 kaso ng plema na nauugnay sa gamot, na walang hinala ang sanhi nito. Ang pangatlong sanhi na ito ay talagang nakakagulat sa mga tao. Dahil kapag iniisip ng mga pasyente ang lalamunan, ang mga gamot na iniinom nila araw-araw ay hindi nasa listahan ng mga suspek. Gayunpaman, para sa maraming matatandang adulto, ang ilang malawak na iniresetang gamot ay direktang nag-aambag sa patuloy na sintomas sa lalamunan. Ang pinakadokumentadong halimbawa ay ang klase ng gamot para sa presyon ng dugo na tinatawag na ACE inhibitors, na nangangahulugang angiotensin-converting enzyme inhibitors. Ang mga gamot na ito ay malawak na inireseta at karaniwang mahusay na tinatanggap, ngunit may karaniwang side effect sa buong klase. Tuyo at iritado na lalamunan na may patuloy na pangangailangang mag-clear. Ang mekanismo ay mahusay na natukoy. Ang ACE inhibitors ay nagpapahintulot sa isang substance na tinatawag na bradykinin na maipon sa katawan. Sa mga sensitibo, ang pag-ipon na ito ay nag-uudyok ng iritasyon sa lalamunan. Hindi ito allergic reaction, kundi isang pharmacological effect. Gaano ito kadalas? Ang mga pag-aaral na nailathala sa Chest Journal at iba pa ay nag-uulat ng side effect na ito sa humigit kumulang 5 hanggang 20% ng mga gumagamit. Isang malawak na pag-aaral sa mahigit 37,000 pasyente ay natuklasan na ang mga adulto na mahigit 65 taong gulang ay may 53% na mas mataas na posibilidad na magkaroon nito kumpara sa mas batang gumagamit. Ginagawa nitong partikular na nauugnay ang paksa para sa ating audience. At narito ang detalye sa oras na nagiging sanhi upang mawala ang koneksyon. Ang side effect na ito ay hindi laging agad lumilitaw. Maaaring lumabas ito pagkatapos ng ilang linggo o buwan mula ng simula ng gamot. Kaya kung nagsimula kang uminom ng gamot para sa presyon ng dugo 6 na buwan na, ang nakalipas at mula noon ay nagkakaroon ka ng problema sa lalamunan, maaaring mukhang walang kaugnayan ang dalawa. Karaniwang wala. Ulitin ko, hindi ko sinasabi na itigil mo ang anumang gamot. Ngunit kung umiinom ka ng gamot para sa presyon ng dugo at nagsimula o lumala ang iyong pag-clear ng lalamunan sa parehong panahon, nang simulan mo ito, sulit talakayin sa doktor na nagreseta. May mga alternatibong klase ng gamot, ang ARBs, angiotensin receptor blockers, na parehong epektibo sa pagbababa ng presyon ng walang parehong side effects. Kung kasama mo pa rin ako, ilagay ang numero 4 sa komento. Gusto kong malaman kung sino ang nakikinig. Sa kaso ng dehydration at environmental irritants na magkakasama, ang ika-4 na sanhi ay talagang kombinasyon ng dalawang bagay. At magkasama, nagdudulot sila ng higit na epekto kaysa sa bawat isa ng hiwalay. Ang una ay ang hindi sapat na hydration. Mukhang masyadong simple, ngunit ang agham ay convincing. Isipin ang plema bilang pulot. Ang mainit na pulot ay dumadaloy, ang malamig na pulot ay makapal at mabagal. Pareho ang substance, ang hydration lamang sa paligid ang nagbabago sa pag-uugali. Pareho ang gumagana sa iyong plema. Ang maayos na hydrated na plema ay malabnaw at madaling maialis. Ang dehydrated na plema ay malagkit at namumuo. Narito ang partikular na problema sa matatanda. Pinatunayan ng mga pag-aaral na ang thirst mechanism ay nagiging hindi gaanong sensitibo sa pagtanda. Posibleng maging lubhang dehydrated hanggang sa maging makapal ang plema nang hindi kailanman nakakaramdam ng uhaw. Ang paghihintay ng uhaw ay isang bitag. Ibig sabihin maaari kang mabuhay sa patuloy na mild dehydration nang hindi mo alam. Ang isang practical na target na nabanggit sa Clinical Nutrition Guidelines ay humigit kumulang 30 ml ng likido bawat kilo ng timbang ng katawan kada araw mula sa lahat ng pinagkukunan, kabilang ang tubig, herbal teas, sopas at prutas at gulay na mayaman sa tubig. Ang pagbabago sa pag-uugali ay ang uminom ng sinasadya, hindi reaksyon. Ang pangalawang bagay ay pangkapaligiran. Ang tuyong at mainit na hangin sa loob ng bahay sa taglamig ay nag-aalis ng moisture sa lining ng respiratory tract. Usok ng kahoy, matapang na amoy ng cleaning products, polusyon sa trapiko, scented candles at dry aircon. Lahat ito ay lumilikha ng mababang antas na talamak na iritasyon na patuloy na nagpapaandar sa tugon ng plema. Ito ay hindi dramatikong triggers. Mga contextual na bagay, hindi nakikita, patuloy, nag-iipon, at iyon ang dahilan kung bakit sila nakakaapekto.
Mga senyales na nangangailangan ng medikal na atensyon, hindi self-medication. Bago ibigay ang plano, gusto kong maging tapat tungkol sa ilang senyales na lampas sa karaniwang problema sa plema. Kumonsulta agad sa doktor kung napapansin mo ang plema na may dugo, kahit kaunti. Hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang kasama ang sintomas sa lalamunan, hirap sa paglunok na lumalala, isang bukol o pamamaga sa leeg na hindi nawawala, o malaking pagbabago sa boses na hindi bumubuti. Ang karamihan sa mga kaso ng patuloy na plema sa lalamunan sa matatandang adulto ay benign at magagamot, eksakto ang pinag-uusapan natin. Ngunit minsan, ginagamit ng katawan ang sintomas upang magbigay senyales ng kailangang propesyonal na atensyon. Huwag subukang kontrolin ang mga ito ng mag-isa. Kumonsulta sa doktor. Hayaan mong sabihin ko ang tungkol sa isang pasyente na tatawagin kong Aling Maria. Si Aling Maria ay 68 taong gulang, retiradong guro na nagturo sa elementarya ng mahigit 30 taon. Pumunta siya sa akin na may reklamong nangingibabaw sa kanyang buhay. Patuloy na pag-clear ng lalamunan. Ito ay tumagal ng halos 2 taon. Sinabi niya na sobrang dalas niyang nag-clear sa lalamunan sa mga hapunan ng pamilya, kaya ang kanyang mga apo ay nagsimulang gayahin siya. Nakakonsulta na siya sa 3 iba't ibang doktor. Bawat isa ay nagsabi ng tulad ng edad lang iyan o marahil allergy. Dinala niya ang listahan ng kanyang mga gamot. Nasa itaas ang gamot sa presyo ng dugo na sinimulan niyang inumin 18 na buwan na ang nakalipas. Perpekto ang timing. Nagsimula siyang mag-clear ng humigit kumulang 1 buwan matapos simulan ang gamot. Nag-usap din kami tungkol sa kanyang posisyon sa pagtulog, oras ng pagkain at pag-inom ng tubig. Inamin niya na bihira siyang uhaw at umiinom lamang ng 2 maliit na baso ng tubig bawat araw. Ipinadala ko siya pabalik sa kanyang doktor na nagreseta kasama ang mga tiyak na tanong. Pinalitan ng doktor niya ang gamot sa presyon. Nagsimula siyang uminom ng maligamgam na tubig sa umaga, itinaas ang ulo ng kama ng BMIC millimeters at tumigil sa pagkain pagkatapos ng 7 p.m. Sa loob ng 6 na linggo, bumaba ng halos 20% ang pangangailangang mag-clear. Bumalik siya at sinabi, Dr. Santos, sinabi sa akin ng aking apo kahapon na nami-miss niya ang tunog ng boses ko. Pareho kaming natawa. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahina, 2 taon akong nag-isip na sumuko na ang aking katawan sa akin. Hindi naman pala, walang nagtangkang makinig sa akin. Nanatili sa aking alaala ang sandaling iyon. Narito ng eksakto ang gagawin pagkatapos mapanood ito. Una, itigil ang pagkain ng hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Kapag humiga ka habang nagdidigest pa ang tiyan, nawawala ang proteksyon ng gravity. Ang 3 oras na nakatayo pagkatapos ng huling pagkain ay nagbibigay ng malaking bentaha laban sa silent reflux. Pangalawa, itaas ang ulo ng iyong kama ng ilang sentimetro. Gumamit ng matibay na wedge o ilagay ang ilalim ng paa ng kama. Hindi lang dagdag na unan na sisira sa leeg mo. Kahit maliit na inklinasyon, ay ginagamit ang gravity upang mapanatili ang laman ng tiyan sa lugar sa gabi. 3, uminom ng 1 o 2 baso ng maligamgam na tubig pagkagising, bago kape, bago almusal at bago inumin ang gamot. Ang simpleng gawaing ito ay nagre-rehydrate sa katawan pagkatapos ng gabing walang laman at agad na nagpapanipis sa naipong plema. Sa patuloy na paggamit, isa ito sa pinakamalaking epektong pagbabago na naiulat ng mga pasyente. 4, simula ng araw-araw na nasal wash gamit ang maligamgam na saline. Gumamit ng nasal irrigator o squeeze bottle na makukuha sa botika. Gumamit ng pinakulong at pinalamig na tubig sa komportableng maligamgam na temperatura, hindi direktang gripo. Magdagdag ng kurot ng asin at opsyonal na kurot ng baking soda. 1 beses sa isang araw, mas mabuti sa umaga, gawin ng pare-pareho sa loob ng hindi bababa sa 2 linggo bago suriin ang resulta. 5, mag-schedule ng konsultasyon para sa review ng gamot sa iyong doktor. Dalhin ang kumpletong listahan ng iyong mga gamot at ang timeline kung kailan nagsimula ang sintomas sa lalamunan. Kung umiinom ka ng gamot sa presyon, tanungin ng tiyak kung ito ay ACE inhibitor at kung may mas angkop na alternatibo para sa iyo. Huwag baguhin ng mag-isa, gawin lamang ang tanong. 6, mag-hydrate ng sinasadya sa buong araw. Huwag hintayin ang uhaw. Maglagay ng reminders. Panatilihing nakikita ang tubig sa lahat ng lugar kung saan ka madalas. Subukang uminom ng paunti-unti, hindi malalaking higop. 7, bawasan ang environmental irritants sa inyong bahay. Gumamit ng humidifier sa taglamig. Iwasan ang candles na may malakas na pabango. Lumipat sa walang amoy na cleaning products at magbukas ng bintana, pagkatapos gumamit ng malakas na chemical.
Maliit na pagbabago, malaking epektong naipon. Isang maikling salita tungkol sa mga home remedies. Ang pulot ay may tunay na calming properties. Hindi nakakasama at maaaring pansamantalang mapawi ang sintomas, ngunit hindi ginagamot ang ugat. Ang dairy ay hindi lumilikha ng plema mula sa wala. Hindi ito suportado ng agham ang lumang pahayag, ngunit sa ilang tao, ang protina sa gatas ay maaaring maging sanhi upang magmukhang mas makapal ang umiiral na plema. Kung pinaghihinalaan mo ito, sulit subukan ang 2-3 linggong pagbabawas. At ang asukal sa mainit na inumin ay maaaring aktwal na kumuha ng moisture mula sa tissue ng lalamunan sa pamamagitan ng osmosis. Kaya ang purong maligamgam na tubig o maligamgam na tubig na may ilang patak ng dayap at walang asukal ang pinakamainam. Narito ang gusto kong dalhin ninyo ngayon. Ang patuloy na presensya ng plema sa lalamunan ay hindi isang bagay na kailangan mong tanggapin bilang normal na bahagi ng pagtanda. Ito ay isang senyales. Ngayon ay mayroon kang research-based na istruktura upang maunawaan kung ano ang sinasabi nito at isang hakbang-hakbang na plano upang tumugon. Tahimik na reflux na nangyayari ng palihim habang natutulog ka, walang heartburn na babala. Postnasal drip dahil sa mababang antas na pamamaga ng sinus. Iritasyon sa lalamunan na nauugnay sa gamot ay ngayon ay dokumentado sa libu-libong pasyente ayon sa peer-reviewed. At ang pinagsamang presyo ng hindi sapat na hydration at environmental irritants na tahimik na kumikilos laban sa iyo. Wala sa mga ito ang nangangailangan na tanggapin mo ang buhay na may patuloy na pag-clear. Bawat isa ay may praktikal na sagot batay sa ebidensya. At wala sa mga ito ang nangangailangan ng reseta upang simulan. Kung sinabi na sa iyo na edad lang iyan, sana ngayon ay may iba kang pananaw. Dahil karapat-dapat ka sa higit pa sa pagtanggap. Karapat-dapat ka sa paliwanag. Ang iyong edad ay hindi kahinaan. Ang iyong kaalaman ay iyong lakas. At sa sandaling maunawaan mo kung ano talaga ang sinasabi ng iyong katawan, tumigil kang maging pasibo at muling maging driver. Ang lahat ng ibinahagi ko ngayon ay pangkalahatang impormasyon sa kalusugan batay sa 13 taong klinikal na karanasan at nailathalang medikal na pag-aaral. Ang sitwasyon ng bawat tao ay natatangi. Bago gumawa ng anumang desisyon tungkol sa iyong kalusugan, lalo na sa gamot, kumonsulta sa iyong doktor. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo o sa mahal mo, ibahagi. Ang simpleng aksyong ito ay maaaring maiwasan na ang isang tao ay magdusa ng 2 taon. Mag-subscribe sa channel ni Dr. Emilia Santos para sa mas tapat na impormasyon sa kalusugan ng matatanda at i-on ang bell para sa mga update. Ingat kayo, manatiling may alam. Kita-kits sa susunod.